God, for this great day, O Lord, to serve you, God, through in our action. And we thank you, Lord, for giving us the privilege and opportunity to come and worship you. Not only to come, but to listen to your word, O Lord. Bless your word and bless your people, God, as they sit down and continue, O Lord, to worship you through this service, O Lord. And we give everything unto you, God, as we give thanks in all circumstances, O Lord. We thank you because we believe that you always be with us, O God. Continue, O Lord, and may your Holy Spirit be with us this morning, O Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay, good morning. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi rain or shine, nandito tayo. Amen. So wala pong pwedeng madlang na magsilbi sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Dahil yun naman po ang gawain ng isang mananampalataya sa Panginoon. Magpapatuloy, may problema man o wala, no? May pera man o wala, patuloy pa rin. Dahil we believe that God is our provider. Amen? And He is the source of everything, including our life. Amen po ba? Amen. So, magpatuloy tayo na may masigla. Siyempre, hindi po malungkot. Malungkot ba na magsilbi sa Panginoon? Hindi. Dahil siya ang nagbibigay ng joy, kagaya ng pinag-aralan nandun sa Canterbury. So, our topic this morning is about the purpose of Christ's coming. Bakit ba? Ano bang purpose kung bakit dumating si Jesus dito sa mundo? So, as described in the Bible, is to save humanity from sin and reconcile them to God. This is achieved through His sacrificial death on the cross and subsequent resurrection. If we go back in John chapter 3 verse 16 to 17, memorize na po namin siguro. For God so loved the world, sabi niya. John chapter 3 verse 16 to 17. So ito yung purpose kung bakit dumating si Jesus dito sa mundo. For us to be saved from sin. Amen. Kaya po, huwag po natin babaliwalain parating na ang pagkamatay ni Jesus ay para sa iyo at para sa akin. Amen. Hindi po ganun kadali na gawin ang isang bagay kung alam mo na walang katuturan, walang kahihinatnan. Gusto ba natin na magsakripisyo na walang baliwala yung mga sakripisyo natin? But our Lord Jesus Christ Himself, He died for us. To save us from all our sins. Amen. In John, sabi ko kanina, John 3:16 verse 17, for God so loved the world. Yung world na yan, ikaw yun. That He gave His only, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. To those who believe, sabi ng Panginoong Diyos. But hindi po yung sapat, mga kapatid, na maniwala ka lang. Maniwala ka na niligtas ka ng Panginoong Jesus. But still sana na magpatuloy ka hanggang maranasan mo yung mabuhay ka na maguli. Na kung saan in-example ni Jesus yun, in-example ng ating Panginoong Jesus para sa gayon magkaroon ka ng pag-asa. Amen. Na kahit mamaya mababanggit natin na kahit namatay ka, kung nasa iyo si Jesus, mabubuhay ka muli. Kagaya ni Jesus na nangyari sa Kanya. Amen. So which states that God sent His Son so that whoever believes in Him
shall not perish but have eternal life. Yung buhay natin dito sa mundo is only ating purahin. Lagi po natin pinapakinggan sa mga preacher natin, mga pastor natin, na kailangan ma-maintain mo yung paniniwala mo. Hindi lang paniniwala, kundi ang pagsisilbi mo sa Panginoong Yesus. Amen. Para mapakita mo yung eternal life na sinasabi niya. So, in verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Pero anong nangyayari ngayon? Bakit marami ang maaring hindi maligtas? Because of their belief, na hindi nila pinapaniwalaan sa Jesus, na Siya ay Diyos, Siya ay babalik pagdating ng araw. Actually nga, ang pagdating ng Panginoong Diyos is madali na lang yun. Papaano nakikita lang natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Kahit sa mga naka-online, mga naka-live yan sa Facebook, alalahanin ninyo na ang Panginoong Diyos ay darating na. Ang Panginoong Diyos ay malapit nang dumating. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magseryoso ka na sa pagsisilbi. Seryoso na tayo sa pagsisilbi. Wala din lang kayo hinagtang kung makikipaglaro pa tayo sa pagsisilbi natin sa Panginoon. Do you want to condemn? Gusto ba natin na makasama natin yung dating barkada natin? Sino yun? Si Satan. Nakabarkada natin yun. Maniwala kayo sa hindi. Naging kabarkada natin yung dati. Yeah. Pero ngayon, wala na. Yeah. Hindi, kalimutan mo na siya. Huwag mo na siyang isipin. Yeah. Ngayon, isipin mo si Jesus na nasa sayo, na tinanggap mo sa buhay. Amen. In Mark 10, Mark 10, verse 45. Anong sabi niya doon? For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sino yung many na yun? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Pero marami pa rin many. Ang hindi nararanasan si Jesus. Dahil nga, ayaw nila siyang kilalanin bilang Panginoon ng tagapagligtas. Kaya, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, ay huwag mo nang pakawalan si Jesus na nasa sayo. Huwag mo nang hintayin na, huwag natin sabihin na sa 60 years old ako, pastor, magsiseryoso kay Jesus. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, mamaya, or sa susunod na araw. So, one reason, anong rason kung bakit dumating si Jesus dito sa mundo, not only for us to save, but sabi niya, one point is salvation from sin. Ililigtas niya tayo dahil sa kasalanan. Amen? In Romans 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Jesus came as an offering, Himself as a sacrifice for sins of the world. Kaya nga lahat po tayo, wala pong righteous sa atin. Wala pong mabuti sa atin, kundi ang Panginoong Diyos lang ang mabuti. Makakagawa ka ng mabuti dahil nasa iyo si Jesus. Nakakagawa ka ng tama dahil iniisip mo kung gumawa ka ng mali, sinong pinapaniwalaan mo? Hello? Kung puro mali ang sinasabi mo, puro mali ang lumalabas sa bibig mo, puro masama ang lumalabas sa bibig mo, do you think si Jesus ba yung nasa sayo? No.
Because God is, di ba? God is good all the time. Sinasabi natin, God is good. Dahil talaga lang siya ang good. Wala nang iba. So, he took upon himself the punishment that humanity deserved. Actually, tayo po ang dapat nakapato dun sa krus. Because we deserve to punish. Tayo po dapat ang, tayo dapat ang mapalo ng 39 slashes kagaya ni Jesus. Tayo dapat ang nilalaki po kasi marami ang matigas sa mundo. Hello? Kaya huwag matigas sa ulo. Sabi mo ulit sa katabi mo. Hallelujah? So, inako niya yung kasalanan natin. Hindi niya deserve, mga kapatid. Hindi niya deserve doon sa cross of Calvary. All of us deserve po natin dapat. But then, because of His love, hindi niya kinompromise yung love niya para sa iyo at para sa akin. Hindi niya pinagpalit yung pagmamahal niya para sa iyo at para sa akin. Hindi siya nagdalawang isip na iligtas ka sa pagkakamali mo. Tayo ba? Kaya ba natin? Kaya ba natin mamatay sa kapwa natin? Kaya mo bang isacrifice ang buhay mo para dyan sa katabi mo? Diba? Hindi ganun kadali. Pero ang makagagawa lang doon, ang Panginoong Yesus. Amen. So that in every forgiveness and reconciliation with God, Jesus is only way to heaven. Siya lang ang daan papunta sa langit. Wala nang iba. It's not the religion. It's not the believers. It is not our bishop or pastors. It's only Jesus. According to John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, even your family as well. Hindi sila ang daan. Amen? Kasi minsan may hadlang sa pagsisilbi kay Panginoong Yesus. Mostly family. Maniwala tayo sa hindi may naghahadlang sa family natin. Huwag kang pupunta. Kung pupunta ka dyan sa church na yan, hindi ka na namin ituturing na parte ng pamilya. Yeah, that's one of the reasons. Meron yung iba na mayroon nangyari doon sa Japan dati. Mag-asawa, yung asawa na doon sa Japan. Kung magpapatuloy ka dyan sa church na yan at patuloy na magsisilbi ka, sabi niya, pupulitin ko yung marriage contract natin, harap-harap mismo sa iyo. But because of His faith, itong nananampalataya kay Jesus, hindi niya kinagpalit si Jesus. Kundi sinabi niya, Lord, bahala ka na sa asawa ko, basta ako pagsisilbihan kita. You know, even the devil can use our family para hadlangan ka na magsilbi kay Jesus. But we always think na ang Panginoong Yesus lang ang daan papunta sa langit. Amen? So another is fulfillment of prophecy. Yan yung dahilan kung bakit pumunta si Jesus dito sa mundo. To fulfill the Word of God. To fulfill the Bible. The Word of God Himself. Na matupad itong mga nababasa natin, mga nangyayari dito sa Bible. The Old Testament prophets foretold the coming of the Messiah,
who would suffer and die for the sins of His people. Jesus' life, death, and resurrection fulfilled these prophecies, demonstrating His rule as the promised Savior. Dahil siya yung sinabi ng mga prophets doon sa Old Testament na may darating at siya ang magliligtas sa kanyang mga tao, mga people, mga nananampalataya. Amen? Na siya ay parurusahan at mamamatay doon sa cross of Calvary. Actually, na-prophesy mo pala ng Old Testament. Kung babasahin natin itong Bible po natin. Amen? Na si Jesus, na siya ang darating para mamatay sa cross of Calvary. But then, in the third day, siya ay muling mabubuhay. Bakit siya nabuhay? Dahil gusto niya ipakita sa atin na kahit mamatay ka ay hindi ka mamamatay kung nasa iyo si Jesus. Amen? Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay dahil nabuhay si Jesus. Nabuhay si Jesus. Para sa iyo at para sa akin. Kaya mo ba ipagpalit si Jesus sa anong bagay? In Matthew 24 verse 14, Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sinabi niya doon sa Matthew 24 verse 14, this is a New Testament. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So you know, even in the jail ministry, kung update kayo sa jail ministry, mayroon ng 241 jail ministry sa Pilipinas. Hindi ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos? This is the word of God. This is not the word of a church. Because of the Holy Spirit who leads the church, to preach the word, to preach the word of God to all the prisons. Kaya minsan, inaalam ng Panginoon Diyos, kailangan mo pa bang makulong para makinig ka? Kailangan pa ba natin magkasakit para tumawag tayo sa Panginoon? Kailangan pa ba natin mag-suffer para i-acknowledge natin si Jesus sa buhay natin? Hello? This is a part of end times, itong napag-aaralan natin mga kapatid. Even our bishops nung convention is part of end times, ang mga teaching. So, huwag sana natin minamagaan mga kapatid ang pagsisilbi. Kung tinawag ka, huwag ka nang mag-inakti ang kagkaarte-arte nila. Amen? Walang tamay mo ang kagkaarte-arte. Ang kayong kagkaarte-arte, karusan. Taamin tayo ang papada, status, itipanangkitan natin Diyos. Pagpapada, itigaw tayo, mapaligay namin. Ang goal po natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon ay maging, kung kanina may testimony na citizen sa Australia, dapat maging citizen din tayo doon. Citizen in heaven. That is forever citizen. Amen? Yun po dapat ang goal din natin. Hallelujah. So, there is no other gospel to
to be preached, but only the gospel of Jesus Christ. Marami pong lumalabas ng mga artikulo, maraming mga Bible na lumalabas. But some of the Bible is kakaibang Bible. They are not teaching about Jesus. Hindi nila tinuturo yung tinuro ni Jesus nung siya ay pumunta dito sa mundo. Even in China, alam niyo, in China, yung si Presidente nila, pinalitan yung Bible. May passage doon sa New Testament na pinalitan niya about the, ano yun, yung babaeng nagtiakid. Nung nakita ng mga taong ito, kinalagkat nila sa harapan nila kay Jesus. Sinabi nila kay Jesus, "Teacher, itong babae ito naakuan namin na nakiakid sa ibang lalaki kahit may asawa. Ang sabi ni Moses, according to his law, ang babaeng ito ay papatayin sa pamamagitan ng pagbato." So, sa translation doon sa China, si Jesus daw ang unang ng bato doon sa babae. You see, maraming mga lumalabas na teaching ngayon. So, be very careful. Lahat po tayo, kahit sa mga pinapanood po natin, mga teaching. Kung hindi po tayo aware sa mga binabasa, pinapanood natin, sinesearch natin, maaring maalis at maaring mailipat yung puyo mo. Do you know what I mean? Maaring mawala ang pananampalataya mo kay Jesus at maaring mapalitan kung hindi ka aware sa mga binabasa, sinesearch mo, no? To prove na si Jesus ba ay Diyos. Yeah. Si Jesus ay Diyos. At kailanman hindi mapapalitan ng kahit isang tuldok ang salita ng Panginoon Diyos mismo. Hallelujah. So another is hope for eternity. The Word of God, which is the Bible, promises eternal life to those who believe in Jesus Christ. This is the promise. That's why God, sinabi niya sa kanyang salita, na ang pag-asa natin para makamit natin ang buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Hindi po mababago. Kailanman ay hindi po mababago ang pagkakilala natin sa Panginoon Jesus. Minsan, nababago lang ang tingin natin sa Panginoon, minsan ganito. Lalo na pag may mga trials na sa buhay, nagiging ganito si Jesus sa atin. Pero huwag naman sana, mga kapatid. Nakita na natin yung mga evidence kung paano tayo minahal ng Panginoon Jesus, paano niya tinuro, paano magsilbi. Diba? Pinakita niya, he set an example for us how to serve, how to look, anong tawag nun? Paano natin i-work out ang pananampalataya natin. Amen. Sabi niya, His resurrection offers hope for overcoming death and experiencing a relationship with God beyond this earthly life. So it means to say, mga kapatid, yung sabi ko kanina, in John 11 verse 25, Jesus said to her, ang kinakausap niya nung time na yun is si Martha. You know Martha?
Martha and Mary, yung magkapatid. Sabi niya in John 11 verse 25, I am the resurrection and the life, Jesus said. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. In verse 26, and whoever lives by believing in me will never die. So that is a promise of Jesus. Na kahit mamatay ka physically, mabubuhay ka muli eternally. Amen. So that is a promise of God. At death, wala pong pinipili ang kamatayan. Alam po natin yan. Hindi po sasabihin natin, ay, mga matatanda na, mga senior na, madali na yan. Sige, punta kayo sa cemetery. Tignan nyo kung ilan, mga taon, kung kailan lang na tayong tao. Even the babies, namamatay sila. Kahit hindi pa nga sila na ipanganak. But praise the Lord for the grace and love. Amen. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon Diyos at sakripisyo niya at ang grasya ng Panginoon Diyos, tayo ay nabubuhay. Tayo ay nabibigyan ng pag-asa. Hello? Sabihin mo ulit sa katabi mo, masaya ka ba? Tinanggap mo si Jesus. Kailangan dapat tayo magsaya. Dapat ang mga Kristiyano na nakay Kristo, dapat masaya. Mayroong mga kalungkutan, i-overcome natin yung kalungkutan. Amen. Para hindi po laging pasan natin ang buong daigdig. Dahil wala namang ibang makakatulong sa iyo kundi ang Panginoon. So another, parang ang bilis tapos na yung kopya ko. So another is overcoming Satan. Sino gusto ma-overcome si Satan dito? Taas ang kamay. Kung hindi magtataas, di ko. So, if we want to overcome Satan, in 1 John 3 verse 8, the one who, 1 John 3 verse 8, sabi niya, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Alam naman po natin na in the beginning, Satan talaga ay makasalanan. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Gusto niya na sirain ang mga plano ng kaaway para sa iyo at para sa atin. Kaya, manatili po tayo magsilbi kay Yesu Kristo. Because if God is for us, who can be against us? Yan, yung kanina. Kung nasa iyo, Panginoon Jesus, sa tingin mo ba makakalaban at sa tingin mo ba mananalo ang kaaway sa iyo? Ikakampi mo ang Panginoon? Amen? Puprotektahan ka ng Panginoon? Ayaw mo pa ba yun? Hallelujah. So yun po ang reason ng Panginoon Diyos. Narinig po natin yung tatlo na yun. At pang-apat is to overcoming Satan. Yan po ang dahilan kung bakit naparito si Jesus.
Naparito siya para ipakita niya na mahal ka niya at mahal niya ako. Parang yung sino nakapanood dun sa convention. Alam mo ba, mahal kita? Hindi mapapalitan yun. Mahal kita. Dun sa ano yun, sa convention sa Melbourne. Totoo na mahal tayo ng Panginoon. Hindi makapalitan yun. Hindi nabago kailanman ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minsan, hindi natin na-experience, maaaring sabihin mo, kinalimutan ka ng Panginoong Diyos, pero hindi. Maaaring sabihin mo, dahil marami tayong problema, iniwan ka na ng Panginoong Diyos, kaya masasabi natin, hindi ka na niya mahal. No? That is a human thinking. Yan lang yung nasa isip natin, pero ang totoo, ang Panginoong Diyos, hinihintay ka. Ang Panginoong Diyos naghihintay para sa atin. Ang Panginoong Diyos ay excited na makita ka. Sabihin mo sa katabi mo din, excited ang Panginoong Diyos sa'yo? Dahil yung mga lola natin sa Pilipinas, pag may naririnig silang namamatay, umbagpay. Maya. Umbagpay na din niya, natay ka. Sino excited? Hallelujah. But it's only but totoo, sabi nila, sabi ng mga lolas and lolos natin sa prayer and fasting. Sabi nila, pag may namamatay silang kasama, bagpay, unahan na nagbiyahe. Buti yung kasama natin. No? Buti yung kasama natin, nauna na. Namit na niya si Jesus. Tapos sinabi niya, sinong gustong sumunod? Wala nagtaas ng tanong. Sino ba naman ang gustong sumunod? But in God's time. No? Hindi po natin kontrol ang buhay natin, but always commit ourselves to God. Hallelujah. So, remember, mga kapatid, ang Panginoong Yesus, simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang parating iniisip niya. Akala niyo, ano na naman, patarastas na naman yun. Mula noon hanggang ngayon, simula nung nakilala mo ang Panginoong Yesus, hindi ka na niya kinalimutan sa isip niya. Lagi ka niya nilalagay sa puso niya. Kahit man nagkakamali ka, kung alam mo humingi ng tawad sa Panginoon, hindi ka niya kakalimutan. Bakit? Alam mo na sa sarili mo nagkamali ka. Alam mo sa sarili mo na in-acknowledge mo siya. Alam mo sa sarili mo na kinilala mo siyang Diyos, Panginoon ng buhay mo. Bakit ka niya kakalimutan? Dahil yun ang rason kung bakit siya namatay. Dahil gusto pa niyang makasama sa kanyang kaharian. If you remember, yung di ba tatlo silang na-crucify? Yung isa, kinilala niya na siya ay makasalanan. Nagpakumbaba siya sa Panginoong Diyos at sabi niya sa Panginoon, Lord, sa araw na ito, alalahanin mo ako. Sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Oh, praise the Lord. Gusto mo natin pumunta sa paraiso? Always give ourselves to God. Give ourselves to Jesus. Hallelujah. Gusto niyo pa? Hallelujah. Okay, so in our conclusion, everybody say amen. This is talaga conclusion na. Okay? So this is a warning. This is a reminder for us, mga kapatid. Kaya nga, i-maintain mo ang relationship mo kay Jesus. Amen? Huwag mo siyang ipagpapalit kahit kanino, kahit may nagsasabing ako sa Jesus, huwag kang maniwala. Amen?
Dahil sabi niya in 1 John chapter 2 verse 18 to 27. Okay. Open natin ang mata natin doon sa screen at tingnan po natin bakit sinabi ng Panginoong Diyos ito. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Next. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. Next. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son. Next. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. See that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what the promise us, even eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you received from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Naiintindihan po natin yung statement na yun. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Na always, if anyone denies Jesus as Lord and Savior, he is the liar. He is the part of the Antichrist. Kaya po, be very careful, mga kapatid. This is a warning and this is for all of us, mga kapatid. Jesus, the last hour is coming. Pag last hour, di ba? Last hour, di ba? Minsan, nagkaano pa tayo? May ginagawa pa tayo? Inaako na natin yung dapat natin gawin. You know? So this is the Word of God. This is the Gospel of Jesus Christ that we know and continue na magbasa sa bahay, mag-meditate ng salita ng Panginoong Diyos. Joshua 1 verse 8. Amen. Huwag po natin kaligtaan magbasa, mag-review ng mga pinag-aaralan natin sa Bible study. At the same time, manalangin na sana, babanggitin ko yung word na sana makasama tayo sa karya ng Panginoon. May God bless you all, and let's continue serving our Lord Jesus Christ. Amen? Let us all pray. Father, we thank you and we praise you, God, for this message. We thank you for reminding us, and we thank you, O Lord, for the love, your sacrifice, O Lord. Tulungan mo kami para hindi namin sayangin at hindi namin mamagaanin ang sakripisyo mo para sa amin bilang mga anak mo. Lord, help us always in our lives na marami mga testing and trials sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami para ma-overcome namin, para sa gayon makayanan namin
At gusto namin, Panginoon, na makita ka pagdating ng araw at sa iyong panahon, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin ang banal na Espiritu mo na siya ang patuloy na, Lord, kumilos sa buhay ng bawat isa upang kami ay makapagpatuloy sa aming pagsisilbi kay Kristo na tinanggap namin bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Turuan mo kami para pagayon ay hindi kami, Lord, hindi kami mawala sa aming pananampalataya, hindi kami mawawala sa aming, Lord, sa aming belief, sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, para mananatili kami magsilbi hanggang sa iyong pagdating. Maraming salamat. Bless now your people, O Lord.